Ang paksa po natin mga kapatid ay isang katanungan. Isang magandang katanungan. Ano ang aking isusukli sa Panginoon? Ang mga bersyon ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version, liba na kung babanggitin. Ang title natin mga kapatid na tanong ay kinuha natin letra por letra dito sa awit, sa ating main verse, no? Awit 116 verse 12. Tingnan ninyo mga kapatid. Basahin po muna natin ang ating pangunahing talata. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kaya-kaya nating sagutin yung tanong na yan, mga kapatid. Mabigat yung tanong na yan, ha? Pwede ba nating masuklian ang mga kabutihan ng Panginoon? Kapag sinabing sukli, mga kapatid, hindi naman ibig sabihin babayaran natin ang mga kabutihan ng Panginoon sa atin. Kundi itong mga salitang ito, mga kapatid, ay mga salita yan ng nais niyang tumanaw ng utang na loob sa Panginoon. Ano ba ang maaari nating gawin dahil sa naging mabuti sa atin ng Panginoon? Yun lang yun eh. Hindi naman dahil sa tatapatan mo ng kabayaran ng ginawa ng Panginoon sapagkat hindi natin matatapatan yan, mga kapatid. Sa konteksto ng awit na ito, mga kapatid, ng papuri sa Diyos, yung buong 116 ng awit, ano yan eh, kanta yan. Ano yan eh, di ba yung awit eh, hymnal book ng Israel yan eh, sa Old Testament. Hanggang ngayon, ginagamit nila yung aklat ng mga awit bilang aklat ng himno ng mga awiting papuri, pasasalamat sa Diyos. Ito, mga kapatid, isang chapter yan, isang awit yan, yung 116. At kinuha natin sa verse 12, yung main verse natin. Pag binasa natin ang context yan, mga kapatid, yung unang 11 talata, kasi verse 12 na yan eh. Yung unang 11 mga talata dito ay makikita natin kung babasahin natin, pero hindi natin babasahin, hahaba tayo. Doon, mga kapatid, ay ipinahayag ng manunulat. Hindi natin alam kung si David o yung iba. Sapagkat hindi lang naman si David ang may akda ng mga awit dito. Pero sabi ng iba, si Haring David. O kung sino pa man yan, hindi naman kasi nabanggit. Hindi katulad sa ibang mga kapitulo na babanggit. So dito, hindi naman nabanggit. So, pero yung author nito, mga kapatid, yung composer ng awit na yan, ay sa verse 1 hanggang 11, ay ipinahayag. Pinahayag niya, inilahad niya ang kanyang pagmamahal sa Panginoon dahil dinirinig at sinasagot ng Diyos ang kanyang mga anak kapag tumatawag sila sa kanya. Sa kanyang awit ng papuri, naalala niya ang marami niyang naging problema sa buhay, ang kalungkutan na naranasan niya, at kung gaano kabait at mahabagin ang Panginoon sa kanya. Dinidinig ng Panginoon Diyos ang kanyang paghingi ng tulong at iniligtas siya ng Panginoon mula sa kamatayan at kawalan ng pag-asa. Parang tayo rin naman, mga kapatid, di ba? Nakaranas din naman tayo ng ganun. Kaya maganda itong tanong na ito, bagay din sa atin ito. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa atin? Yung nga yung naitanong niya, mga kapatid, no? Habang inaalala niya yung mga mahabaging kabaitan at matyagang biyaya ng Panginoon sa kanya. Alam naman ng author na sumulat niyan, siyempre, mananampalataya yan. Gaya natin, alam naman natin na wala naman talaga tayong magagawa para mabayaran at masuklian ang Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya at pagmamahal. Dahil wala namang kabayaran o anumang gantimpala na may aalay natin sa Diyos na makapagbabayad sa Kanya ng lahat ng magagandang bagay na ginawa niya para sa atin. Kahit ika nga yung mga mamahaling hiyas ni gintong nilukob, kahit mga diamante, kung ano pa yan, mga kapatid, hindi natin mababayaran ang mga kabutihan ng Diyos sa atin. Ang talatang ito, mga kapatid, ay ekspresyon ng pagtanaw ng utang na loob sa mga kabutihan ng Diyos. Yung utang na loob, hindi nababayaran, mga kapatid, di ba? Maging sa tao.
So ito'y pagtanaw ng utang loob. Kumbaga sa ating mga Pilipino, utang na loob, di ba? Hindi para mabayaran ng Diyos, kundi upang maiparating natin sa Diyos ang taos-puso at karapat-dapat na pasalamat. Nag-uumapaw sa pasalamat yung author. Tayo man, mga kapatid, wala tayong may tutumbas na paglilingkod. Wala tayong may tutumbas na paghahandog, mga sacrifices, mga pag-aalay bilang kabayaran. Bilang kabayaran, ha? O kaya sukli ng mga kabutihan ng Diyos. Kaya yung sukli rito, huwag niyo masyadong liliteralin. Yan ay nais lamang niyang tumanaw ng utang na loob at pagpapasalamat sa Diyos. Hindi literal na susuklian natin ang Diyos. Ano ba kailangan ng Diyos sa atin? Wala naman eh. Hindi naman natin na kahit wala tayo, ang Diyos mag-i-exist. Kaya tayo mga kapatid ay dapat tumanaw ng utang na loob sa Diyos dahil sa kanyang mga kabutihan. Sa araw-araw ng buhay natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. At sa buhay mismo natin, yung buhay natin na araw-araw, paggising natin sa umaga, buhay pa tayo, patuloy na ipinagkakaloob ng Panginoon Diyos. Yung pag-iingat niya sa atin sa buong magdamag ng ating pamamahinga. At tuwing umaga ay meron tayong bagong umaga, bagong pag-asa. At bukod dun, may mga material na pangangailangan pa na binibigay sa atin ng Panginoon. Pinakakain niya tayo araw-araw. Lahat ng kailangan natin at kung minsan kahit hindi natin kailangan, sobra pa nga sa pangangailangan natin kung minsan ay ipinagkakalob din ng Diyos. So nakita niyo no, lalo na sa ibabaw ng lahat ng yan mga kapatid, pinagkalooban tayo ng Diyos ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa na ipinagkaloob sa atin ng Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na dahil sa kanyang malaking habag, kahit hindi tayo karapat-dapat na awa sa atin ng Diyos, ibinigay niya ang ating Panginoon sa Kristo upang tayo ng mga sumasampalataya sa Kanya ay magkamit ng walang hanggan at maluwalhating kaligtasan. Sa konteksto ng awit 116, mga kapatid, ay makikita natin ang isang pusong puno ng pasasalamat sa Diyos. Ang awit na ito, mga kapatid, ay nagpapahayag ng damdamin ng isang taong naranasan ang kagandang loob ng Panginoon. At naitanong nga niya sa kanyang sarili, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Hindi natin kakayanin, mga kapatid, na talakayin ang lahat ng nilalaman ng kapitulong ito dahil sa limitasyon ng oras natin. Kakapusin tayo ng oras, kukuha lang tayo ng mga piling mga talata na may papaliwanag natin na maayos na tinugon niya yan eh. Sinagot niya yung tanong niya eh. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? At alam niyo mga kapatid, na naging sagot niya ay nagpapaikot-ikot sa ganito. Tingnan niyo. At dito lang nagpaikot-ikot ang sagot niya. Ang pagpupuri, pagsamba, at pagpapasalamat sa Diyos. Yan ang itinugon na may akda kung ano ang isusukli niya sa Panginoon. Alang-alang sa lahat ng kabutihan ng Diyos. Ganun din tayo mga kapatid. Yan ang kinukuha natin dito. Ang papuri, ano ba yung papuri? Pag sinabing papuri, merong kinalaman yan. Papuri sa Diyos, ang pinag-uusapan natin. Ha? May kinalaman yan sa kung sino ang Diyos. Yung kanyang maringal na mga katangian. Pinupuri natin siya sa kanyang dakilang kapangyarihan, sa kanyang walang hanggang kapangyarihan, walang hanggang katalinuhan, kaalaman, lahat. Papuri sa Diyos mga magagandang katangian yan. Hindi lang maganda, kundi maringal na katangian. Pag sinabing pagpupuri. At kapag sinabing pagpapasalamat, may kinalaman yan sa ginawa ng Diyos. Sa mga ginawa ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga bagay na ginawa niya sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa gagawin niya sa future. So, tungkol yan sa ginawa ng Diyos. Yan ang pinasasalamatan natin.
At ang pagsamba, malalim-lalim ito mga kapatid. Merong kinalaman yan sa devotion natin, sa pagiging malapit natin sa Panginoon, sa ating relasyon sa Kanya. Yan mga kapatid, papuri, pagsamba at pasasalamat, halos magkakasama yan. Pero magkakaiba ng kahulugan. Pero kapag tayo sumamba sa Diyos, sinasamahan natin ang papuri, di ba? At pasasalamat. So halos dito magpapaikot-ikot ang ating aralin. At tingnan natin kung paano natin may apply ito sa buhay natin bilang mga mananampalataya na nakatanggap din ng hindi masukat na mga kabutihan ng Diyos. So verse 12 ang ating main verse. Diyan niya na itanong, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa mga kabutihan niya sa akin? Ang naging sagot niya, yung sumunod na talata. Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang sabi dyan mga kapatid, aking itataas ang saro ng kaligtasan. Paano natin nasabi na tungkol yan sa, may kaugnayan sa papuri, pagsamba at pasasalamat? Alam niyo mga kapatid, ang saro ng kaligtasan, isang figure of speech, metaphorical na pagpapahayag. Metaphor. Ang metaphorical na pahayag, mga kapatid, ay isang uri ng paglalahad kung saan gumagamit ng isang bagay, idea, imahe upang kumatawan o ipahayag ang isang kahulugan. So may ibang kahulugan yan. No? May kahulugan yan na hindi lang literal. Bagamat sa literal, meron ding kabuluhan yan. Alam nyo mga kapatid, karaniwan pag sinabing metaphorical, hindi direktang paglalarawan. Pero may layunin ng mas malalim at mas makulay na kahulugan ang isang konsepto o damdamin. So meron siyang dinidescribe dito. No? May literal meaning yan. Aking itataas ang saro na kaligtasan. Pero hindi naman literal na kinakailangan natin humawak tayo ng saro at nandun ang kaligtasan at itataas natin literal. Ano ibig sabihin yan? Mga kapatid, may kaugnayan yan doon sa tinatawag na may allusyon yan. Pag siya may allusyon, mayroong pahiwatig yan. Mayroong kaugnayan din doon sa ginagawa ng mga Israelita nung araw, nung panahon ng Old Testament. Mayroong tinatawag na drink offering o handog na inumin. Sa konteksto ng Biblia mula sa Old Testament ay mayroong tinatawag na drink offering o handog na inumin. Nagaya ng inutos ng Diyos sa mga Israelita noong panahon pa ni Moises. Actually, bago pa ang panahon ni Moises, may mababasa na tayo maging si Jacob. Wala pa yung mga Israel, si Jacob, nag-offer din ng drink offering. Ano ba yung drink offering na yan? Pero dinitalye yan sa nung panahon na ni Moises, isinama yan sa kautusan sa mga Israelita. O maganda mapag-aralan natin ng bahagya ang kasaysayan sa likod nito na bakit man sinabing aking itataas ang saro ng kaligtasan para sa isang Israelita na sumulat ng awit na yan. Ano ba ang kahulugan yan? Ang kahulugan yan, mga kapatid, may kaugnayan sa pagsamba, pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Alam niyo, sa taunang kapistahan, yung annual feast ng mga Israel, batas sa kanila yan Kung tawagin yun Feast of First Fruits. Once a year, ginagawa nila yon. Yung taunang kapistahan ng mga unang bunga. Unang bunga, mga unang ani. Mga unang inani nila. Ang mga Israelita ay inutusan na mag-alay ng inuming handog o drink offering. Mga 1 litrong katas ng ubas yun na kanilang ibubuho sa dambana bilang kanilang pagpapasalamat at pagsamba sa Diyos. Mababakas natin yan dito mga kapatid, ang ilang detalye dito sa Levitico 23:13. Ang sabi rito, sasamahan ninyo ito ng isang salop na harinang minasa sa langis ng olibo. Harina na minasa sa langis ng olibo. Alam mo minasa, di ba? Yung, ano sa English na minasa? Mix with oil. Parang gumagawa ng tinapay, minasa. Di ba? Sabi dito, sasamahan ninyo ito na isang salop ng harinang minasa sa langis ng olibo bilang handog ng pagkaing butil.
So, offering yan. Offering made by fire to the Lord. Susunugin yan. Ang 1 litrong alak, no? So, sasamahan nila na 1 litrong alak, katas ng ubas yan. Hindi emperador yan, mga kapatid. Hindi brandy yan. Katas ng ubas yan bilang handog na inumin. Ang halimuyak na handog na ito ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Ibubuhos nila yun sa burnt offering kasama nung ibang produkto. So, utos ng Diyos yan kay Moises. Bilang paglilingkod, service, pagsamba, at pasasalamat ng Israel sa Diyos dahil inaalala nila yung pagliligtas ng Diyos sa kanilang mga ninuno sa Israel, doon sa lupain ng Ehipto, at yung araw-araw na pagliligtas ng Diyos sa kanila, at yung patuloy, continuous na pagbibigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan. Lahat yan galing sa Diyos. Ang alak na handog ay ibubuhos siya sa altar na may kasamang, katulad dyan, may kasamang ibang produkto, yung harina, di ba, na minasa sa langis ng olibo. Yung mga handog na ito, mga kapatid, ay bilang paalala na ang masaganang bunga ng pag-aani ay pawang mula sa Diyos at nakasalalay sa pabor ng Diyos. So ano yan mga kapatid? Feast of the first fruits. Mga unang ani nila. Panahon ng anihan ginagawa yan. Kaya kung iugnay natin ito mga kapatid, yung drink offering na yan, yung handog na inumin dito, no? Doon sa naging sagot ng author nito, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ang kanya naging sagot, aking itataas ang saro ng kaligtasan. Ito ay nagpapahiwatig nga na kanyang pupurihin, sasambahin at pasasalamatan ang Panginoon Diyos. Actually, mga kapatid, yun lang talaga magagawa natin. Maski sa buhay po natin ngayon. Pero wala na tayong mga drink offering na yan o burnt offering. Pero mamaya, meron tayong makikita rito na pwede natin gawin bilang katumbas ng mga bagay na yan. Pagpupuri, pagsamba, at pasasalamat sa Diyos. So mga kapatid, pagkatapos yan, sumunod pa, may kaugnayan din yan, yung susunod na parirala. At tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tatawag sa pangalan ng Panginoon para humingi ba ng tulong? Hindi. Kasi ang konteksto nito, kung ano yung gagawin niya. Dahil napakabuti ng Diyos sa kanya. Kasama yung pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Bukod sa mag-o-offer siya ng papuri, pagsamba at pagpapasalamat, nakapaloob yan. Paano mo gagawin yan? Tatawag ka sa pangalan ng Panginoon. Nagpapahayag yan ng patuloy na pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Yes. Dahil mananalangin ka sa Diyos Ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon, number 1, ginagawa yan sa pamamagitan ng prayer. At ang prayer, mga kapatid, hindi naman common prayer. Palagi na lang tayo kaya tayo nagpe-pray dahil hingi tayo ng hingi lang. Kundi ito ay prayer of thanksgiving. Prayer of worship yan, mga kapatid. And thanksgiving and praise. Kakausapin mo ang Diyos Panginoon Diyos, pinupuri ka po namin. Pinasasalamatan ka po namin. Sinasamba po namin ang iyong dakilang pangalan. Pagtawag yun, di ba? So, pinakikita ng writer ng awit na ito, yung kanyang pagnanais na kilalanin o i-acknowledge ang Diyos sa lahat ng bagay. So, yun mga kapatid. Ano pa mababasa natin dito? Continuation pa. Doon sa sinasabi niya na ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan. Verse 17. Basahin natin naman yung sinasabi niya sa verse 17. Ako'y mag-aalay sa iyo ng handog ng pasasalamat at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Muling idiniin dito yung diwa ng pagpapasalamat. Ang tawag naman niya rito ay handog ng pasasalamat. Pag-aalay ng handog ng pasasalamat. The sacrifice of thanksgiving. Sacrifice. Pag sacrifice, yung inaalay nga, mga kapatid. Di ba? Sacrifice. Imagine ninyo yung panahon ng Old Testament na nagsasacrifice sila sa dambana. Hinihahain nila ang isang handog sa dambana, marintupa, hayop, kung ano man, no? Nasusunugin yun. Offering nila sa Diyos yun. So yun yung
sacrifice nila, alay. Pag sinabing alay, ganun, di ba? Alay ka, ganun. So, ganun yun. Dito naman, pag-aalay ito ng handog ng pasasalamat. Yan, sa bagong tipan, paano natin gagawin yan? Tayo mga Kristiyano, paano tayo inutusan ng banal na kasulatan o hinihikayat ng bagong tipan sa pag-aalay natin ng handog ng pasasalamat sa Diyos? Dito po sa Hebreo, mga kapatid, 13:15. Ang sabi rito, kaya't sa pamamagitan niya, ibig sabihin sa pamamagitan ni Jesus, ay magandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos. Let us continually offer the sacrifice of praise to God. Yun naman ang sacrifice natin, hindi na hayop, hindi na alak, kundi papuri sa Diyos. Kasama ba dyan ang pasalamat? Kasama po pag tinapos natin yung talata. So, papuri sa Diyos, yan ang inaalay natin sa pamamagitan ni Jesus ay continually, sabi niya, continually, ibig sabihin, palagi nating gagawin yan. Mga kapatid, hindi lang tuwing araw ng linggo, kundi araw-araw gagawin natin ang pag-aalay ng pasasalamat o ng papuri. Papuri dito, mamaya pasalamat din yan. Papuri sa Diyos. Pupurihin natin dapat ang Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Paano? Sa mga katuwid ay ng bunga ng mga labi. Bunga ng mga labi, yung mga salitang namumutawi sa ating mga bibig. Maaring sa forma ng awit, sa forma ng panalangin, sa forma ng simpleng salita. Pinupuri natin ang Diyos. Bunga ng mga labi. Siguro alam nyo na yan, di ba? Panginoon, pinupuri ka po namin. Pinasasalamatan ka po namin. Yan, bunga ng labi yan. Pinupuri ka namin sa iyong mga kabutihan sa amin. Pinasasalamatan ka po namin. Di ba? Na sabi nga rito, na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Ano yung pagpapahayag ng kanyang pangalan o nagpapahayag ng kanyang pangalan? Tingnan yung katapat niya sa English. Giving thanks to His name. Kapag ipinapahayag natin ang pangalan ng Panginoon, ibig sabihin nun, pinasasalamatan natin ang Panginoon Diyos. So nakita niyo, no? At nakita sa pamamagitan ng ating mga bibig, sa pamamagitan ng ating mga aksyon, panalangin, pupurihin natin ang Diyos, pasasalamatan natin ang Diyos, subalit hindi po dyan natatapos. Hindi dyan natatapos. Bagamat kasama yan, yung aawit tayo, magsasalita tayo sa prayer, ng papurit, pasasalamat sa Diyos, pero hindi lang yan, mga kapatid. Kung itutuloy natin ang talata, kasama, mga kapatid, sa ating pag-aalay ng handog sa Diyos, ito yung susunod na talata. Huwag ninyong kaliligtaan ang paggawa na mabuti, number 1, paggawa na mabuti, at ang pamamahagi, number 2, pamamahagi. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa gayong o sa mga gayong handog. Mga handog pala sa Diyos yan. Ano yung handog? Sacrifices. But do not forget to do good. Yung paggawa na mabuti. Alam natin yung paggawa na mabuti. Gumagawa ka na mabuti. Di ba? And to share. Anong to share? Yung ipinamamahagi, pamamahagi yan. Oh? To share. Yan yung pagbibigay ng tulong sa iba. Pagbabahagi yan ng kung ano meron tayo. Sa pangangailangan ng iba. Kasama sa buhay natin yan, mga kapatid. Huwag ninyong kaliligtaan daw. Huwag mong kakalimutan yan. Do not forget to do good and to share. Bakit? Sabi rito, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga gayong handog. Handog pala natin sa Diyos yan. Kapag gumagawa tayo na mabuti, kapag tayo'y tumutulong sa iba, isinishare natin kung ano meron tayo sa pangangailangan ng iba. Gano'n ang Kristiyano. Hindi swapang. Hindi yung sarili lang niya, inintindi niya. Inintindi niya na yung kapwa niya. Ano ba kailangan ng kapwa ko? Ano ba kailangan ng kapatid? Ano ba kailangan ng mga nangangailangan? Ano ba may tutulong natin? So nakita nyo, pag-aalayan ng handog na pasasalamat. So hindi lamang salita, kundi nakikita yan sa aksyon natin sa pamamagitan ng pagtulong natin sa ating kapwa at sa paggawa natin na mabuti. Kaya, sino ba gagawa natin na mabuti? Eh di ba ang kapwa din natin?
So, ganun ang buhay natin, mga Kristiyano. So, yan mga kapatid, no? Yung ating isusukli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan sa atin. At isa pang bahagi bago tayo magtapos, mga kapatid. Meron pa nabanggit dito sa awit 116. Hindi natin kinuha lahat, ha? Kinuha lang natin yung mga kaya natin ipaliwanag sa maikling oras na inilaan sa atin. Alam niyo ba nabanggit dito? Yung kung ano ang isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin. May nabanggit siya rito tungkol sa mga pagtitipon. Pagtitipon, ha? Pupurihin ang Panginoon. So dito talaga makikita natin bilang mga Kristiyano at mga lingkod ng Diyos, hindi tayo makakaiwas na makisalamuha, makisama sa kapatiran. Kaya nga may local church, mga kapatid. Kaya panahon pa ng Old Testament yan. Sa mga bulwagan ng bahay ng Panginoon. Ano ba yung bulwagan ng bahay ng Panginoon? No? Tumutukoy ito sa templo sa Jerusalem nung panahon na yon. Yung lugar na itinuturing na tahanan ng Diyos nung panahon ng Old Testament. Ngayon, wala na yan. Doon sila nagtitipon, yung mga tao, upang sumamba at magbigay ng mga handog. Tapos maraming bulwagan yon, kaya plural yung bulwagan, mga bulwagan, mga courts yun, mga kapatid. Courts, sabi sa English. May mga lugar doon na pinagtitipunan, mga pasilyo, bahagi ng templo, kung saan sinasagawa yung mga ritual ng pagsamba rin. So maraming parts yung vicinity ng temple na yon. At ang sabi rito, sa gitna mo, O Jerusalem. Jerusalem, kasi itinuturing yan noong panahon ng Old Testament na banal na lungsod ng mga Israelita. At ito ang sentro ng pagsamba sa Diyos ng mga Israel. Sapagkat nandun yung templo ng Diyos. Ang talatang ito, mga kapatid, ay nagbibigay diin sa paglalagay ng pagpupuri at pagsamba sa sentro ng buhay sa Jerusalem. Kasi ang setting noon, mga kapatid, sa Old Testament nung sinulat to, yung, kumbaga wala pa yung church na katulad sa New Testament. Ang pinaka-church noon, yung bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos yung Israel. At ang sentro ng Israel, ang Jerusalem. At doon, mga kapatid, ay ang sentro ng kanilang buhay ay ang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon Diyos. At yung ginagawa nila sa Jerusalem. At ang sabi rito, purihin ang Panginoon. Alam nyo, pinakikita lang yan sa talatang yan. Siningit yung purihin ng Panginoon. Isang pagpapahayag yan ng pagkilala at pagpupuri sa Diyos. Ipinakikita rito, mga kapatid, ang pagkakaisa ng pamayanan ng Israel. Lalo na doon sa Jerusalem. Mga Jerusalem center nila, mga labas sa Jerusalem, mga Hudyo, mga Israelita, nagpupunta talaga sa Jerusalem para sumamba. So ipinakikita nito yung pagkakaisa ng pamayanan sa pag-aalay ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Ito yung isang paanyaya sa lahat. No? Parang pinaanyaya niya yung mga kababayan niya na sumali sa sama-samang pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Alam mo, mga kapatid, Old Testament yan. Kung i-relate natin yan, mga kapatid, sa New Testament, dito ay nakikita natin yung tinatawag sa English na corporate worship. Ano ibig sabihin ng corporate worship? Kapag sinabing corporate, yan ay isang sama-sama o kolektibong pagsasama-sama bilang iisang body o katawan. Kumbaga sa New Testament, mga kapatid, isang local church yan. Isang kolektibong pagsasama-sama ng mga mananampalataya sa isang lugar. Nakita niyo, no? Magamata Old Testament yan, nababakas natin na ang mga lingkod ng Diyos, na mga anak ng Diyos ay merong pagtitipon nung panahon pa ng Old Testament at doon ay sama-sama nilang pinupuri, pinasasalamatan at sinasamba ang Panginoon. Kaya sa pagtitipon talagang pinupuri nila ang Panginoon. Ganon din tayo, mga kapatid. Bilang mga Kristiyano sa bagong tipan, tungkulin natin na tayo ay sumama, dumalo sa mga pagtitipon ng ating iglesia lokal para makisama tayo sa isang kolektibong pagpupuri, pasasalamat at pagsamba.
sa Diyos. At sa ganung paraan ay nakikita natin na talagang naibibigay natin o naisusukli natin sa Panginoon ang mga kabutihan niya. Hindi natin binabayaran ng Panginoon. Hindi nga natin may mababayaran. Sa ganung paraan ay nakapagtatanaw tayo ng utang na loob sa Panginoon. Natatanaw natin bilang utang na loob sa mga kabutihan ng Panginoon. Ano yun? Sinasamba natin, pinupuri natin, pinasasalamatan natin ang Diyos. Yun lang magagawa natin talaga. Tingnan nyo mga kapatid, sa ating aral na mensahe, makikita po natin dito na Old Testament, pinag-aralan natin, bilang bayan ng Diyos, nagtitipon sila, nagpupuri sila sa Diyos, nagpapasalamat sila sa Diyos. Bilang bahagi yun ng sagot dito sa ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa atin, sa akin. O sa panahon natin ngayon, gamit tayo niyan ng New Testament sa ating aral ng mensahe. Tingnan natin ang inaasahan ng Diyos sa atin na dapat natin gawin kaugnay ng ating pinag-uusapan dito dahil naging mabuti sa atin ng Diyos. Alam natin, wala tayong magagawa upang matumbasan ang mga kabutihan ng Diyos sa atin. Ngunit may hahandog natin sa Kanya ang ating mga hain ng papuri at pagsamba at pasasalamat. Maaari nating ibuhos ang ating mga puso ng pagpapasalamat sa Kanya alang-alang sa mga dakilang kabutihan ng Diyos sa atin. Sa Bagong Tipan, sinasabi nga rito na tayo mga kapatid ay inuutusan kasama sa pagtanaw natin ng utang na loob sa Diyos at tungkulin natin mga kapatid na ipahayag ang mga kapangyarihang gawa ng Diyos. Ipahayag natin, ano ibig sabihin ipahayag? I-proclaim natin, ibalita natin, ibahagi natin sa iba kung paano natin natutunan ang mga makapangyarihan gawa ng Diyos sa buhay natin. Tingnan nyo mga kapatid, sa unang Pedro, New Testament 2:9, ito yung mga ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tingnan nyo, napakagandang mga pribileyo to na ibinigay sa atin ng Diyos, kalakip ng ating pagsampalataya, kalakip ng ating kaligtasan. Hindi lang tayo iniligtas ng Diyos, kundi, ang sabi rito, ngunit kayo'y isang lahing pinili. Ano ba ibig sabihin ng lahing pinili? Kapag sinabing lahi na pinili ng Diyos, ibig sabihin pinili tayo mula sa maraming mga tao. Ipinakikita nito na tayo'y espesyal sa mata ng Diyos. Chosen generation. Isipin nyo, pinili na maging bahagi ng kanyang layunin at plano. Isang maharlikang pagkapari. A royal priesthood. Mga pari pala tayo, mga kapatid. Yes, pari ka, kapatid. Ano ba yung pari? Tinutukoy nito yung mga mananampalataya. No? Bagamat hindi tayo lahat ministro, pero lahat tayo isang maharlikang pagkapari. Hindi lamang, pinakikita dyan na hindi lamang tayo pangkaraniwang tao, kundi tayo ay may marangal na tungkulin. Pari kasi tungkulin yan sa paglilingkod sa Diyos Kumbaga sa Old Testament, ganun yun. Paghahalin tulad dito sa atin bilang mga pare sa Old Testament, may mga tungkulin sila. At ang pangunahing tungkulin nila ay yung tungkol sa service ng pagsamba sa Diyos. Yung mga mananampalataya, mga kapatid, ay may special na papel sa pagsamba sa Diyos at sa paghahayag ng kanyang kabutihan sa iba. Sipin nyo mga kapatid, ikaw kapatid, royal priest ka. Kumbaga sa Old Testament nga ang ating pagkapari mga kapatid ay isang mataas na pagkapari sapagat royal. Royal, di ba? Makahari. Maharlikang pagkapari. Tanggapin mo yan. Sapagkat yan talaga mga kapatid ang dapat na maging kalagayan natin. Pag sinabing priesthood, mga priest naglilingkod sa pagsamba. Kaya tayo mga kapatid ay sumasamba sa Panginoon. Ano ba tawag sa atin dito? Isang bansang banal. Isipin niyo isang bansang banal. Itinuturing tayo ng Diyos na isang bansang banal. Ibig sabihin ay itinalaga at itinakda para sa layunin ng Diyos.
a holy nation. Holy, parang hiniwalay ka rin mula sa maraming bansa at ikaw ay ibinukod para sa gawain sa Panginoon. Itinuturing na banal o itinakda mula sa iba't ibang mga bansa dahil nagkaroon tayo ng special na relationship sa Panginoon. Bansang banal tayo. Yan yung church. Yan yung mga mananampalataya. Sambayan ang pag-aari ng Diyos. His own special people. Tingnan nyo sa English, no? His own special people. Talagang special tayo, mga kapatid. Kaya, huwag maging mababa ang tingin natin sa ating sarili. At hindi naman ibig sabihin niya magyayabang tayo. Pero isipin mo, lahing pinili ka, kasama ka dyan. Maharlikang pagkapari, kasama ka dyan. Bansang banal, kasama ka dyan. Sambayanang pag-aari ng Diyos, kasama ka dyan. Mawawala ka pa ba ng pag-asa, mga kapatid? May suliranin pa ba na po pwedeng gumupo sa iyo? Sa mga katangian mong yan? Bakit ka nagugupo ng kalungkutan? Sapagkat hindi ka nananampalataya gaano sa mga salitang yan. O kaya baka hindi mo natututunan yan. Ngayong natutunan mo na ikaw pala ay kasama sa lahing pinili, sa maharlikang pagkapari, sa isang bansang banal, sambayahan ng pag-aari ng Diyos. Ngayon, alam mo na yan. Ang kailangan na lang sa iyo, sampalatayanan yan. At kung magkagayon, anuman suliranin ang dumating sa buhay mo, anuman ang sitwasyon sa buhay mo, hindi ka lang nakatingin doon sa problema mo. Tinitingnan mo yung mga pribileyo sa iyo ng Diyos na yan. Na dapat maging matatag tayo, mga kapatid, sapagkat napakalaking pagpapalayan. Napakalaking biyaya at pagpapalayan sa atin. Isipin nyo, special tayo sa Panginoon. Kaya huwag kang papayag na maapi ka ng problema mo. Huwag kang papayag na maguho ka ng mga suliranin ng buhay. Tumingin ka riyan na may pananampalataya. Sampalatayanan mo na ikaw ay kasama nga dyan. Lahing pinili, maharlik ang pagkapari, bansang banal, sambayan ang pag-aari ng Diyos. Huwag kang bibitiw dyan. Ngayon, bakit tayo ginawang ganyan ng Diyos? Ano ba pinaka-purpose natin? Ito yung sinasabi ko, hindi labang para maligtas tayo, mga kapatid. Kundi, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagila-gilalas na liwanag. Yan ang purpose ng lahat ng yan, mga kapatid. Nais ng Diyos, kaya niya tayo pinili, sinama sa lahi, napiling lahi, no? Kaya niya tayo ginawang maharlik ang pagkapari, bansang banal at sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya. Ano ba yung mga makapangyarihang gawa ng Diyos? Ang makapangyarihang gawa ng Diyos, hindi yung kapangyarihan niya. Lalo-lalo na mga kapatid, yung ginawa niyang pagliligtas sa atin. Sapagkat sabi rito, na tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman, mula sa kasalanan. Iniligtas tayo, di ba? Tungo sa kanyang kagila-gilalas na liwanag. Nagliwanag ang ating kinabukasan. Kinabukasan hindi lamang dito, kundi higit sa lahat, ang kinabukasan natin sa buhay na darating. Di ba napakalaki pagpapalayan? At ngayon naman, mga kapatid, meron tayong tungkulin ngayon na i-proclaim, that you may proclaim lahat ng kapurihan ng Diyos, the praises of Him. Proclaim the praises of Him. Kaya kapatid, anong ginagawa mo? Iproklama mo na, ipamalita mo na sa buong mundo, sa lahat ng kakilala mo, kung paano ka pinagpala ng Panginoon at iniligtas ng Panginoon. Kung paano ka inibig ng Diyos. So ganyan mga kapatid, no? Ipahayag ang makapangyarihan gawa ng Diyos. So nakita natin mga kapatid, no? Yan ang isa sa mga mensahe natin ng pagbuburi, pagsamba, at pasasalamat sa Diyos. Nakita natin ang sentro ng katanungan na yan, ang naging sagot niyan, pagbuburi, pagsamba, at pagpapasalamat sa Diyos. Hindi humingi sa atin ng Diyos.
At hindi kasi natin po pwedeng bayaran ng mga material na kayamanan ang Panginoon Diyos. Kundi yan tatlong bagay na yan mga kapatid. Yan ang sagot dyan. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa atin? Lahat ng yan mga kapatid, magkakaugnay sa isa't isa at nakasentro yan sa pagsamba natin sa Diyos. Ang pagsamba sa Diyos, mga kapatid, ay hindi lamang natatapos sa mga religious ritual at seremonya. Hindi natatapos sa mga salita lamang. Bagamat bahagi ng ating mga pagpupuri at pagsamba at pasasalamat sa Diyos, ay nag-aalay tayo ng mga panalangin, ng mga awit, mga pagpapasalamat sa Diyos. Pero bukod dyan, mga kapatid, ay huwag nating kalilimutan na ang lahat ng yan ay higit na magkakaroon ng kabuluhan. Yung mga ginagawa natin, pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat, mas nagniningning yan. Mas lalo magiging katanggap-tanggap yan sa Diyos kapag ginawa natin ang tinatawag na katampatang pagsamba sa Diyos. Ano ba yun? Eto sa ating huling talata. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Parang lumalabas dito, nakikiusap si Pablo. Nais niya hikayatin ng mga kapatid na bigyan ng malaking konsiderasyon, isaalang-alang ang alin, ang kahabagan ng Diyos. Ang kahabagan ng Diyos ay tumutukoy yan doon sa awa at kabutihan ng Diyos na ipinakita sa atin, lalo-lalo na sa pamamagitan ng pagliligtas na ginawa sa atin sa pamamagitan ni Kristo. O alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Dahil ikaw ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, parang kanya lang yan, eto sabi, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos. Yan ang panawagan para ialay ang buong buhay natin, mga kapatid. Sa Diyos, buong buhay na yan eh. Di lamang sa pisikal na aspeto, kundi sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao. Lahat ng aspeto ng ating pagkatao. Dahil sabi, haing buhay, nagpapahiwatig na patuloy na pagsuko yan. O paglilingkod sa Diyos sa araw-araw. Banal. Nangangahulugan na nakalaan tayo na maglingkod sa Diyos. At kaaya-aya, ibig sabihin kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa Diyos. So isipin natin ang buhay natin, mga kapatid. Gusto nating pasalamatan ng Diyos. Gusto nating suklian ang mga kabutihan ng Panginoon sa atin. Iharap natin ang ating mga katawan na isang haing buhay, banal at kaayaya sa Diyos. Analyze natin mabuti yan. Sa buhay po natin, suriin natin, siyasatin natin ang ating mga sarili. May haharap ba natin ang ating mga katawan sa Diyos na parang isang haing buhay? Di ba? Yung karapat-dapat na sacrifice, holy sacrifice, acceptable to God. Kasi yan, mga kapatid, ang tinatawag dito, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ano yung katampatang pagsamba? Which is your spiritual service of worship. Worship. Gusto mo sambayan ng Diyos? Abay, hindi natatapos siya sa patambling-tambling, mga kapatid. Magiging patambling-tambling lang yan. Yung ginagawa nating awit, yung ginagawa nating prayer, palakpak, kung hindi natin may harap ang ating mga sariling katawan sa harap ng Diyos na isang ayong buhay, banal at kayaya. Kaya mga kapatid, dumalabas dito talagang yan ang tanging alay natin. Yan ang may alay natin sa Panginoon. Buong buhay natin, puso at kaluluwa, ang tanging may alay natin na magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil napakabuti sa atin ng Panginoon, hindi natin matutumbasan. Ang gusto ng Diyos, may alay natin ang ating buhay sa Kanya. Sa araw-araw ng ating pamumuhay, mamuhay tayo ng ayon sa Kanyang kalooban. So yan mga kapatid, ialay natin ang ating mga sarili sa Diyos bilang isang buo at patuloy na pagsamba na bunga ng pagkaunawa natin. Resulta kasi yan ng pagkaunawa natin
ng kabaitan, kabutihan, kahabagahan ng Diyos. So yan ang ating katampatang pagsamba. So yan po mga kapatid ang ating lesson at naway makatulong ito sa atin upang lalo tayong lumalim sa ating pagkakilala sa Panginoon.